Suki natin, Sir Bad. These last few days, we have been making blogs about establishing the... With Monday.com's intuitive work management platform, you have the power, not IT, not admin. Possible connection between the missing Sabungero issue of Mr. Atong Ang and the extrajudicial killing cases of former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi natin, hindi lang link ang mga operations, illegal gambling operations ni President Duterte at ni Atong Ang, but posible, sangkot rin sila, partners rin sila sa extrajudicial killings. So, in fact, last night, we played to you yung video ni Duterte na sa isang speech pa naman niya sa Malacanang in 2018 at sinabi niya na kahit number 1 illegal gambling operator si Atong Ang sa lugar niya o wetting lord sa lugar niya, kinuha niya ito para tulungan ang PCSO at sinabi pa niya na ayaw niya makipaggera dito. So ito lang nakikita ko na presidente na may hawak ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines na ginagawa binibaby ang isang suspected and alleged wetting lord na kagaya ni Atong Ang. Kumaga hatapang lalaki si presidente lumaban sa mga komunista, lumaban sa mga kritiko, lalo na isang babae na si Laila De Lima, pero hatakot halalaki pagdating kay Atong Ang. So ibig sabihin dalawa lang pala kinatatakutan ni Duterte, si Xi Jinping ng China na idol niya at si Atong Ang na tawagin na lang natin ngayon na Mr. Superman. Kumbaga he is that powerful sa time ni Duterte na sabi ni Duterte makaibigan tayo, ayoko magkabanggaan tayo sa wedding. So ayaw niya magkabanggaan. Nakita niyo naman yun sa video plinay natin kagabi. Kumbaga kung pupunta kayo sa movie, panoorin niyo yung bagong Superman movie. Baka meron doon sa script sinasabi, it's a plane, no. It's Superman. No. It's Superman. It's Atong Ang. Mr. Superman, yung hindi kaya gawin ng Duterte administration, hindi kaya gawin ng Malacanang, hindi kaya gawin ng PCSO, hindi kaya gawin ng PNP, NBI, CIDG, Armed Forces of the Philippines, Congress, Senate, kaya gawin ni Atong Ang. Dahil takot sa kanya si Presidente. Takot na takot kay Atong Ang. Yung pala, lumalabas ng katotohanan na partner pala sila. Kaya pala, hatapang rin ni Sara. Sinusuntok ang sheriff, pero nung mayor siya, ang nagahari sa Davao ay si Atong Ang. At inamin yun ni Duterte. Inamin ni Duterte. So, it turned out, tama yung mga vlogs natin na meron nga talaga relasyon si Duterte. Hindi lang meron relasyon si Duterte, pero nagsani-puwersa pa rin sila sa extrajudicial killings. Kumbaga, sama-sama na. Yung mga ilan pinapatay nila, sinasabi nila na link rin sa droga. At yung ibang link sa droga, sinasabi nila link rin sa paglalaro or pagmamagic, pagbebenta ng bet diyan sa Isabong. Kaya shout out Molina Giovanni, shout out ni Atong Ang kaya pinapatay. Di umano according to witness Julie na alias Totoy. Kaya ngayon ipe-play naman natin yung interview ni Justice Secretary Boying Remulla na sinasabi, may tama ka ba? May tama ka ba sa mga may tama ka talaga. May tama ka na naman. Dahil meron talagang koneksyon ang EJ case at saka Sabungero killings. Yo. So baka sabihin nyo na naman. Sabihin na naman ng mga DDS. Fake news. Kaya i-play na natin. Uy, Sir Bad, for the first time ever, you can make your photos talk, sing, and dance with flawless. Sir Bad.
Sir Bad, namimiss ko yung term mo sa mga DDS. Dati kasi ang sabi mo sa mga DDS, mga garapata! Kaya ginaya kita eh. Sa'yo galing yan eh. Bakit hindi mo na tinatawag na garapata? O, di ba? Sinabi mo, garapata. Sinabi ko, garapata. Sinabi ni Attorney Clays, no sila, garapata? O siya, tuloy-tuloy na natin to. Okay. Kayo, bago kayo, bago nyo dudumugin ang bot channel at sabihin fake news, Marites. O ito na Marites. Boying Remulla himself admitting na may connections between sa EJ case ni Duterte at sa Bungero killings. Di umano, allegedly ni Atong Ang. The deepening mystery of the missing Sabongeros as Justice Secretary Boying Remulla reveals what could be a potential game changer in the investigation. In an exclusive interview with Billionaire News Channel's On Point, Remulla said they are seeing a clear connection between the bloody drug war and the Sabong killings. So meron kami ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection yung drug war dito sa killings sa Sabong. Somehow because the operators of many of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war, but they were also involved in the silencing of these people. Kaya yung suspects sa drug war, yung mga patay ng tao, maaaring sila rin kasama dito. Nakuha ka talaga ng mga sabihin. A whistleblower named Julie Patidongan, alias Totoy, recently came forward claiming around 100 Sabongeros have been abducted and killed after they were caught cheating. Remulla said that regardless of whether a body is found, a kidnapping case will be filed against the suspects. The Justice Chief is confident there is sufficient evidence to support the claim. Positive na sila kumuha ng tao. Kahit hindi na nahahanap yung tao, positive pa rin nangyari yung kidnapping. Meron din tayong batas or enforcement subpoenas under 1951 on international humanitarian law and other crimes. Yan, kasama yan. Enforcement subpoenas na nga. Kahit walang katawan, alam mo, enforcement subpoenas. Kaya sabi ko nga, we have to work over time with different concepts so that we will find the right place to fight for this case. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, fake news. Ulitin natin. The deepening mystery of the missing Sabongeros as Justice Secretary Boying Remulla reveals what could be a potential game changer in the investigation. In an exclusive interview with Billionaire News Channel's On Point, Remulla said they are seeing a clear connection between the bloody drug war and the Sabong killings. So meron kami ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection yung drug war dito sa killings sa Sabong. Somehow because the operators of many of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war, but they were also involved in the silencing of these people. Kaya yung suspects sa drug war, yung mga patay ng tao, maaaring sila rin kasama dito. Nakuha ka talaga ng mga sabihin. Yan, tamang-tama. Itong si Jovi Taule, sabi niya, Bat, ang galing ng team mo, ha? Nakuha nila yung mga video at mga ebidensya na sinasabi, may tama ka, Bat, ha? Kaya nagpadala siya ng suporta sa Bat team, ha? Thank you very much, Jovi Taule Jr. Really appreciate it. So, yan, nakikita nyo na, ha? May convergence, may connection, ha? Connexiones. A whistleblower named... O, yan. So, sabi pa ng FM station dyan sa Manila, kailangan pa ba i-memorize yan? Kailangan ka to be a rocket scientist to make the connection. Tulad ng sinabi ni Antonio, a pattern has evolved. Ganon, parehong pattern. Kung ang mga Duterte may laud quarry, di umano, according to Arturo Las Cañas, kung saan nililibing nila yung mga biktima nila, ito rin si Atong Ang may Taal Lake. Kung si Duterte, may mga PNP officials and personnel na ginagamit at binibigyan ng reward, ito rin si Atong Ang, di umano, according to alias Totoy, ay meron din mga 16 na police officials from generals to colonels to majors na pumapatay at may 2.6 million na salary
Puwera pa yung operational fee o 500,000 tuwing may patayan. So, the same operators, mga police, the same group, allegedly Duterte group, and then Atong Ang group. So, nagsasama-sama na. Kaya dumami, hindi na natin alam kung sino ba ang sabungero suspected sabungero cheater sa mga bets or kaya EJ case. Kumaga, minsan kalaban lang nila, sasabihin na nila, hindi, ilagay natin yan sa high value target kasi galit lang sila kasi sabi, sa tingin nila, nandadaya sa laro ng isabong, ilagay rin natin yan sa high value target. Sabihin natin, kuwan yan, drug lord yan, ganun, kahit hindi naman drug lord. Or kahit rival lang nila sa mga, di ba, yung isang councilor, muntik na pinatay dahil may negosyo rin siya isabong, pero nagalit sa kanya yung mga karibal niya at nagdususpecha na tinulungan niya yung isang sabungero na kamag-anak niya. So, ganun lang, ayoko lang yung mukha mo. Sige, ilagay na kita sa lista. Ayaw ko yung tabas ng balbas mo. Medyo baluktod, hindi pantay. Sige, ilagay na kita sa high value target. Ilagay na kasama na kita sa lista ng mga suspected drug lords. Ganon. Kaya pareho talaga kasi pareho rin ang police chief. Nung naganap ito mga killings, Duterte ang hawag sa police chief. Una si Bato de la Rosa and then si Albayalde. Ganon rin, hawag rin ni Atong Ang. So tulad yung sinasabi ko sa inyo, hindi susunod yung mga police chiefs kay Atong Ang. Isa pong batang nangarap magka-PC, maglaro unlimited sa bahay. Hindi yan magpapagamit ng mga bata nila kay Atong Ang. Siyempre, baka may kapalit na yun sa police chief rin. Happy rin si police chief, everybody happy. Kung 2 million ang mga subordinates niya, na mga officials, mid-level officials niya, siyempre, baka kay police chief, maka 100 million a month. 100 million a month kasi 3 billion. Sir Bad, sino yung PNP chief na yan na tinutukoy mo? Kaninong PNP chief yan? Kung dati may nakukuha silang 2 million dyan, yung PNP chief, magkano naman? Sino ang PNP chief na panahon na yan? Nakapaw. 1 to 3 billion a day daw ang kita. Di umano ni Atong Ang. So, dito natin nakikita yung pattern of corruption. Ganon rin, di ba? Si Bato de la Rosa as PNP chief, naasama na rin sa EJK cases, si Crime Against Humanity sa International Criminal Court. Si Bongo rin, kasama rin. Na ito rin si Bongo, parang ito ang go-between ni Presidente at kay Atong Ang. Ganon rin si Bongo. Sa EJK, siya rin ang go-between ni Presidente kay Royina Garma ng PCSO na hawak rin ang weteng issue. Yan. So, ganon. Nagkaka-intertwine talaga. Tama talaga yung sinabi niya. May connection talaga. May connection. So, ganon nga. As we were saying, ganon rin si Bongo. Siya rin ang financer sa EJ case daw, di umano, at parang gano'n rin ang di umanong financer, no? Di umanong financer itong si Bongo sa EJ. Loko Bongo. Nako po. Role niya dito sa isabong to ensure na happy si Tatay Diggs, happy si PNP chief. No wonder kung sangkot si Albayalde at Bato de la Rosa sa EJ case, hindi rin malayo isipin na sangkot rin sila dito sa mga missing sabungeros. So connect the dots. So yan po. And ulitin natin, it came mismo from Secretary Boying Remulla, hindi na lang kay Bat. Although among the vloggers, si Bat lang ang una na-establish yung ties, yung same pattern, same people, mga pulis, same personalities, Duterte, Atong Ang, Bongo, Bato de la Rosa, Albayalde, De Bolsinas. Same explain yan. So very clear yung okay na yun, mga Babsat, kasi ulitin lang naman ni Sir Bad. Maraming salamat, Sir Bad. And again, mga Babsat, again, good morning. Good morning. Natanggal na natin si Sir Bad dito sa ating kan. So, yun nga, mga Babsat. So, recap lang tayo sa topic natin kanina. Itong si Attorney Kapunan, mga Babsat, nagbitiw na po na ayon sa mga lumalabas na mga balita dito sa stream media tsaka sa mga tabloid. Lumalabas na. Pero abangan natin kasi pinalitan na yung ibang law firm na humahawak dito sa kay Atong Ang. So
masaya tayo kasi nga kasama si Attorney Kapunan sa private prosecution team, Mabsat. So, hindi kasi magandang tingnan na talagang na ipro-prosecute niya si Sara Duterte, pero tapos ang kliyente niya ngayon, si Atong ang nakonektado din kay Duterte. Di ba? Kaya medyo ngayon, maraming nagalit. Nung una, na tuwang-tuwa kay Attorney Kapunan kasi nga kasama siya sa prosecution team. So kasama siya sa prosecution team. Tapos ngayon biglang na kasama siya ni Atong Ang. So good ayos yung ginawa ni Attorney Kapunan. Pero syempre, tapusin nga natin yung poll pala, Mabsat. Nakalimutan ko pala. Hindi pa natin tinatapos yung poll pala nito. So, ano bang resulta ng poll natin? Tapos, syempre, So, meron tayong 1,428 votes. Wow! Ang daming bumoto, mga Kabsat. Tama ba ang ginawa ni Attorney Kapunan na iwan itong si Atong Ang? Tama, 91% out of 1,432 votes. Mali, dapat si Atong Ang. Dapat kay Atong Ang lang siya. O yan, alam niyo na kung sino sumagot dyan. So yan po ang resulta ng ating votes. 1,400 plus votes. 90% po naniniwala na tama ang ginawa ni Attorney Kapunan na dapat iniwan talaga si Atong Ang. At mali, dapat na kay Atong Ang. Wala na kayo magagawa. Kayong mga 9% na bobo, wala na kayo magagawa. No? Walang-wala na. Kasi nga, iniwan na. Diba? Alright. Again guys, maraming salamat po sa ating 1,400 plus na naiwan at syempre sa ating 1,200 likers. Sa mga hindi pa po nagla-like and subscribe dyan, wag nyo naman kalimutan mag-like, mga Kabsat. No? Breakfast muna tayo, mga Kabsat, kasi more than 2 hours na tayo naka-live. 2 hours and 10 minutes na tayo naka-live. So, breakfast muna tayo, mga Kabsat. So, kita-kits tayo sa ating next live stream. Baka mamayang tanghali or mga bandang late afternoon. Tapos mamayang gabi. So, kasi wala tayong live Wala tayong live kahapon. 0 live tayo kasi nga busy tayo sa kaka-travel. Nakikita ni Sir Leonardo Ansag yung pinupuntahan ni Maestro. So, tulad na sinabi ko kanina, recap tayo kay Attorney Kapunan. Yan yung ginawa. Iniwan na tapos, pinakita ng Philippine Coast Guard yung kanilang update. Ayan. Tapos, itong kapuso mo Jessica So na merong 185,000 live viewers, di ba? May live viewers silang 185,000. Grabe kahapon. Kaya nagulat ako. Kaya yun yung pinanood natin kanina. At syempre, itong mga subtopic natin kay Attorney Rene Bueno, kay Badcaster, di ba? So talaga safe driving lagi may. Maraming salamat Sir Leonardo. Thank you. So for sure no, merong mga updates mamaya-maya kasi syempre yung mga balita ganito alas 9 pataas hanggang bago magtanghali. May update yan pati sa PCO sigurado may update diyan. So abangan na lang natin. Syempre, mamayang hapon natin lahat ng mga update ngayong umaga, i-update natin mamayang hapon. Again, maraming salamat, Mabsat. Maestro Paul is signing off. Kuan muna tayo, breakfast time muna tayo, Mabsat, kasi ng oras na it's 9:16, hindi pa tayo nagbe-breakfast. Maraming salamat, mga Mabsat. Shoutout po sa ating mga moderators. Lahat po kayo, maraming salamat po sa inyo at thank you po sa ating 2,900 almost 3,000 live viewers kanina. Umabot tayo ng ganung kadami. At dinalaw rin tayo ni Kabsat Top 1. Na naka-live si Top 1. Pwede kayo lumipat kay Top 1, Mabsat, kung gusto nyo. So, may same topic kami ngayon. Ayun, tungkol kay Kapunan din. So, yan, Mabsat. So, again, maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat po. Sayonara, Mabsat. Hanggang sa muli. Breakfast muna tayo. Bye-bye.